Third person's POV. How long have you been ignoring me, Asher? Tinig ng ina nito ang siyang nagpatigil sa kanyang paglalakad. Alas 8 na ng umaga at ito palang oras na lumalabas si Asher sa kanyang silid. 2 linggo na simula na maghiwalay sila ni Winnie. Simula nung araw na yon, hinayaan na muna ng binata ang dalaga. Alam niyang dinaramdam nito ang pagbagsak niya sa exam. Nais niyang magkaroon ng mahabang oras ang dalaga para makapag-isip at ang relasyon nila hindi makabubuti iyon sa ngayon. You're finally back here, but you're still acting like a brat? Nagagalit ka pa rin ba sa akin? Nilingon niya ang ina na ngayon nasa may sala. Kaharap nito ang dyaryo at hindi nito nililingon ang anak. Why don't you just accept her for me? Naging tuwid ang paningin ni Jorina matapos sabihin niya ni Asher. Tinupi nito ang hawak na dyaryo at marahang nilapag sa mesa. That's the reason why you're not talking with us? May iba pa ba bukod sa pag-ayaw mo sa kanya? Jolina sighed before finally facing him. Sa loob ng 2 linggo, hindi nga niya kinakausap ang kanyang magulang. Bumalik na nga to sa kanilang mansyon at lahat ng meron siya noon, muling bumalik ngayon. Ang kaso lang wala na sa kanya ang pinakamamahal niyang babae. I have something to tell to you, okay? This is important, so just listen to me first. Nangunot ang noon ni Asher dahil sa sinabi ng ina but he did not give any response. Naghintay lang siyang magsalita ang ina dahil kahit anong sabihin nito, hindi siya magkakaroon ng interes. Winnie accepted a big amount on me last 2 weeks. She went here. I know you saw her that day. Doon na nabuhay ang interes ni Asher dahil narinig nito ang pangalan ng dalaga. May kasamang pag-aakusa na hindi nagustuhan ng binata. Why are you making up a story, Mom? Hindi pa ba kayo kontento na nakipaghiwalay na siya sa akin? Why are you still ruining her image on me? Yun na nga ang pinupunto ko eh. Tumanggap siya sa akin ng pera. Tinanggap niyang alokong yon kapalit ng pang-iwan niya sa'yo. She already sell her Perlicidia house on me last 3 months after the graduation. Hindi mo ba alam yon? Asher stood for a moment after he heard what she said. Di siya halos makakurap dahil nung bago maghiwalay si Winnie, tumungo muna to sa bahay nila at yun nga ang naabutan niya. Gigabay na ang bahay na iyon dahil may bago ng may-ari. Ngunit hindi niya alam na pinagbili pala ni Winnie iyon. Pero hindi siya naniniwalang sa mommy niya iyon ipagkakatiwala. Kilala nito si Winnie at maski ang paratang na sinasabi niyang tumanggap siya ng pera ay hindi totoo. I don't believe you, Mom. Kilala ko si Winnie. She's not that kind of person. Maghirap na siya't lahat, hindi niya gagawin yon. Lalo-lalo na ang tumanggap ng pera mula sa'yo. Jorina smirked because of the voice of her son. It's full of confidence that really can't believe her. Iniisip ni Jolina na talagang laso na ng babaeng yon ang utak ng anak niya, but she needs to convince him more para tuluyan na silang magkahiwalay pa. No, you still don't know her. Of course, she cannot show her dark sides is, pero ang totoo pera lang talaga ang gusto niya. Nasa plano niya na to. Masigit na kilala ko ang mga pamilya nila kaysa sa'yo. I am almost with them, almost a year. Ikaw ba? Gaano mo na ba katagal kakilalang babaeng yon? Asher diverted his eyes on her mom. He still did not agree on what his mother said. Kilala niya si Winnie maski maikling panahon lang silang nagsama, and her attitude is the most of his favorite. Maling-maling sinisiraan niya ngayon ang ina niya si Winnie sa harapan nito dahil kahit ano pang sabihin niya, nagtitiwala pa rin to kay Winnie. If that's what's in your mind, then I can't do anything more to change it. Pero ako, kung anong pagkakakilala ko sa kanya, kung anong nasa isip ko, yun ang siyang pinanghahawakan ko. No more words cannot ruin her on me. She's still the woman I want. Matapos sabihin niya ni Asher, lumisan na siya sa harapan ng ina. Dumiretso to sa labas na may nagsasalubong na kilay dahil sinarang ang araw niya, mas lalo pang sinira yun ng nanay niya. This is freaking me out. I want to see her badly. Isinandal ni Asher ang ulo sa kanyang upuan. Nasa loob na to ng kotse. Sa totoo lang, wala siyang alam na lugar kung saan ito pupunta, but he needs to be out of this house. Anumang oras kasi darating na naman si Rika para mas lalong sirain ang araw niya. Dahil naalala nito si Rika, tiyak na patungo na iyon sa mansyon nila. Mabilis itong magmaneho paalis upang di na mag-cruise pa ang landas nila. Tiyak na patungo na iyon sa mansyon nila. Mabilis na itong nagmaneho papaalis upang hindi na mag-cruise ang landas nila as usual. He visited his friend Gio. Wala naman siyang ibang mapupuntahan dahil ang ilang kaibigan nito ay masyado ng abala sa buhay. Si Gio lang yatang tamang chill sa buhay na hanggang ngayon single pa rin. Hey, ang aga ulit natin ha. Pwede hindi nagbigay imik si Asher sa tanong ngayon ni Gio. Nasa likurang bahay sila kung saan maraming po pwedeng pagtambayan. Wala rin naman na ang lolo ni Giovanni dahil may naasikaso ito sa Fatima.
Magsusumbong ka na naman ba? Asher sighed before he threw away the cigarettes he was holding. Bumuga pa siya na isang beses bago lingunin si Gio. Si Mommy. Your mom? Na paanong mommy mo? Umayos ng upo si Gio upang tuluyang humarap sa kaibigan. Handa naman siyang makinig sa lahat ng sasabihin nito dahil nga alam niya wala namang madadamayan ng kaibigan sa ngayon. She told me about money, ang sabi niya. Tumanggap daw ng pera si Winnie para hiwalayin ako nito. Grabe, hindi ako naniniwalang gagawin niya yon. Napatango ang kaibigan ko dahil sa nalaman nito. Based on Winnie's looks, she's not like a gold digger. Baka sinisiraan lang siya ni tita para tuluyan mo siyang kalimutan at magpakasal ka kay Rika? Nagsalubong ang kilay ni Asher dahil sa sinabi niyang iyon. I won't ever marry that damn woman. Kasalanan niyang lahat ng to eh. Palagi lang siyang sumasang-ayon sa sinabi ng mommy niya. Pati ako nadadamay. Tinapik ni Gio ang balikat nito. You need to talk to Winnie again para lang manilawan ka. Kung nakukulangan ka pa sa reason nga, you can't ask more. Tumaas ang kilay ni Asher dahil sa pinagsasabi ng kaibigan. Are you really Gio? Nauwi sa suntok ang pagtakip ni Gio kanina. Nakangwi siya ngayon bago umismid. Madalang lang naman ako na magbigay ng advice. Partida, single pa ako. No girlfriend since birth. Ikaw ba? Winnie is my first girlfriend. Ulol? Anong first girlfriend? Anong tawag mo sa mga babaeng nakasama mo sa bar? Kay Trek siya. Nagka-amnesia ka ba makailang beses na nailing si Asher bago umayos ng pagkakasandal sa kanyang kinaupuan? Winnie is the serious one. Marami mang babae ang dumaan sa akin. I still consider her that she is my first girlfriend. Kasi si Trek siya, hindi naman seryoso yon. And the other woman is just a fling. Pastime like what you're doing with them. Nagkibit balikat si Gio. Ewan ko sa'yo. Basta ako, walang problema. Tamang advice lang ako sa gilid. Pero alam mo ang magagandang gawin mo ngayon? Nangunot ang noon ni Asher. Find a fling again. Habang single ka, tinihintay si Winnie. Alam mo mahirap may lipasan ng init sa katawan. Maari mo tong makamatay. Sira ulo. Baka ikaw mamatay pag nalipasan ka. Wow, hindi mangyayari yan. Ang dami kaya nila. Gusto mo bigyan kita isa mamayang gabi? Umiling si Philip. I am not interested with anyone. I still want her back. Siya lang ang gusto ko. Si Winnie lang. Dahil sa sinabi niyo ni Asher, natawa na lamang si Gio habang naiiling. Doon na lang din muling nagpalipas na buong maghapon si Asher bago siya inimbitahan ni Gio na mag-night out sa isang club. Wala nang kasabikan si Asher nang sumang-ayon dito. Sumama pa rin siya kay Gio para iliwin ang sarili at huwag munang umuwi sa bahay. Paniguradong mag-isa lang naman siya dahil nasa trabahang muli ang magulang nito tuwing gabi. Drinks lang order mo? Tumango si Asher. Dahil sa isang sikat na club sila kung saan dinarayo talaga ito ng mga tulad nilang kabataan. Mas lamang ang dami ng lalaki dahil ang club na ito naglalaman na marami magagandang dalaga. Natawa si Gio dahil sa sagot ni Asher. Kung dati hindi lang alak ang ino-order ng kaibigan, ngayon iba na. Nakakapanibago man kay Gio ay siya na mismong tumawag ng babae para kay Asher na walang pakialam na lumalagok ng kanyang inumin. Naupo ang isang babae sa tabi ni Asher na wala pa ring pakialam kahit na nakita niya ang babae. Si Winnie lang naman ang iniisip nito dahil 2 linggo niya nang hindi naririnig ang boses ng dalaga. Sobrang miss na niya si Winnie. Ilang beses na niyang pinigilan ang sarili na huwag itong puntahan dahil nais niyang magkaroon to ng sapat na oras para mag-isip. Hi! The sexy lady greeted him. Tinignan lang ni Asher kahit naubod ng gandang babae. Kumikinang asot itong silver outfit na siyang nagbibigay hubog sa maganda niyang katawan. Ang malapol sa niyang binti ang todo exposed sa harapan ni Asher, ngunit hindi siya naapektuhan. Just look for someone. I don't like you. Nabura ang ngiti ng dalaga dahil sa sinabing iyon ni Asher. Nilingon ng babae si Gio, ngunit sinenyasan lang siya nitong ipagpatuloy ang pangungulit sa kaibigan. You're alone here. You look pretty cool. Maybe you can let me to sit on your side? Mariing tinignan ni Asher ang makulit na dalaga. Ngunit para lang siyang nagkakasala dahil si Winnie lang talaga ang nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Magkano bang binayad sa'yo ng kaibigan mo? 5,000? Do you want me to double it to stay away from me? Di nakapagsalita ang babae dahil sa kahihiyan. Tumayo na lang din siya kung saan inesmeran pa nito si Asher. Gio sighed while with the other girl. Nakakbay siya sa isang babae habang nakatingin sa kaibigan. Iniisip ito na siguradong dinidibdib nito ang pakikipaghiwalay ng dalaga. This is new for him.
Buong akala niya hindi naman talaga seryoso si Asher sa dalaga. Akala niya na challenge lamang ito kay Winnie kung kaya't pinatos niya ito. But no, Asher really fell. Hulog na hulog talaga siya sa dalaga na siyang nakikita ni Gio. Are you going home? Tumango si Asher sa tanong niyang yon. 20 minutos pa lang yata nang dumating sila sa club. Pero itong si Asher nagpaalam ng aalis na. It's too early. Hindi pa nga nag-iinit ang upuan mo. I am bored. Natawa si Gio. Ikiukuha kita ng babae pero pinagtabuyan mo lang. Paano kung hindi maiinip? Nag-iwas lang ng tingin si Asher bago muling kumuha ng yosi sa bulsa. Kung noon na wala na sa katawan niya ang sigarilyo, ngunit eto siya, muli, at sinubukan ng pagbibisyo. Ayoko sa kanila. Hindi naman sila si Winnie. At saka, kung si Winnie ang iharap niyo sa akin, baka kahit hindi na ako matulog, pwedeng-pwede. Nailing ang kaibigan nito habang hindi makapaniwala na natatawa. Grabe talaga ang tama mo sa ex mo, ha? Grabe. Kaya't ayaw ko sa pag-ibig na yan eh. Guguluhin lang yung isip mo hanggang sa mabaliw ka. I hope you won't experience this, love. Dahil sa sinabi ko sa iyo masigit na mababaliw ka. Baka kausapin mo na lang ang sarili mo gabi-gabi. Oh God, Asher. Ibitin mo na lang ako sa baliktad kaysa pukpukin ko ang sarili ko ng bato. Damn. I can't imagine myself loving an angry girlfriend. Di na sumagot si Asher bagkos, sinindihan niya na ang hawak niyang sigarilyo. Lumisa na rin naman agad siya sa loob ng club at doon sa labas ng parking lot, inubos na ang kanyang yosi. May babae pang lumapit sa kanya ngunit hindi niya yun pinansin. She's drunk and asking some car to ride. Hindi siya inimika ni Asher, kundi tinalikuran niya ito dahilan upang murahin siya ng babae. Animoy bingi lamang ito at walang naririnig. Presko siyang sumakay sa kanyang kotse at mabilis na nagmaneho. Masyado pang maaga upang umuwi na, pero hindi naman siya dumiretso sa mansyon dahil doon mismo sa tindahan noon nila ni Winnie siya pumunta. May yellow line pa rin na nakapalibot doon. Nakapatay ng ilaw ngunit para sa kaisipan ni Asher, naroon pa rin sa loob ang dalaga. Sinubukan niyang humakbang papasok upang iwasan ng mga harang. Nakalock ang pinto but he tried to force the lock to open the door. Nabuksan niya yun gamit ang malaking bato. He immediately opened the switch of the light to give some light in the whole area. Ganoon pa rin ang ayos ng buong bahay. Ang kaso lang wala ng kagamitan. Wala na rin ang ilang bagay na madalas nilang gamitin. But the sofa and table is still there. Para lang nawala sa sarili si Asher habang unti-unti pumapasok sa memorya niyang lahat ng alaala sa bahay na to. He knows that Winnie treasures this so much. Ngunit nagtataka siya kung ba't sinasabi ng mommy niya siya ang nakabili dito dahil binenta ni Winnie ang bahay sa kanya. Hindi siya naniniwala na ganoon nga ang nangyari. Marahil, sinisiraan lamang nga niya si Winnie upang tuluyan na siyang mag-move on. I still wait for her. Kahit gaano pa yun katagal, I'm willing to wait. I understand her. Iyon ang siyang binulong ni Asher sa sarili. Lumakad siya paakit ng hagdan kung saan patungo sa silid ni Winnie. Nagpapasalamat siya dahil may kuryente pa sa buong kabahayan. Nakikita pa rin niya ang tirahan na kung saan naging parte na ng buhay niya. Parang kailan lang naman na maging masaya siya, pero parang ang bilis lang din namang binawi. Malinis ang buong silid ni Winnie, wala nang sape ng kama, maging ang ilang mga libong nakatambak sa lamesa. Bukod tayong mga lantang bulaklak na lamang ang naroon, maging ang basurang papel. Sariwa pang lahat ng alaala kay Asher nung huling pagpasok niya rito. Yun ang araw na hindi pumasa sa exam ang dalaga. Kasabay noon ang pag-reject sa kanya ng ilang kumpanyang pinasukan niya. Ngunit eto siya at nakaupong mag-isa sa kama. Wala na si Winnie sa tabi niya ngunit pilit niyang iniimahe ang dalaga na nasa tabi lamang niya ito at yakap siya. Para bang nahihirapang huminga si Asher dahil sa pagpipigil ng emosyon. Sobrang sakit na nararamdaman nito bago niya kunin ang kanyang cellphone. He tried to dial her number to contact her, ngunit alam niyang hindi niya yon maririnig dahil ilang beses niya na itong sinubukan. But unexpectedly, the number he dialed rang 3 times. Sa ikatlong yon may sumagot na sa tawag niya. Nanginginig ang kamay nito nang itapat iyon sa kanyang tenga upang marinig ang boses ng tumawag. Hello? The voice is not familiar on Asher pero lalaki. Hindi lamang siya sigurado kung sino. Winnie is not here. Busy siya. Anong kailangan niya? Di na siya nakasagot hanggang sa ibaba na lamang nito ang tawag. It is almost 9 p.m. in the evening. Busy? Anong pinagkakabalahan niya ng gantong oras?
Winnie's POV. Pasado 9:00 na ng gabi, patapos na kami sa gawaing bahay kung saan naligpit namin ng ilang kalat. Katuwang namin si Calix at ibang trabahador ng farm upang mag-ayos ng bagong silid ni Lola. Medyo pinagpawisan ako kahit gabi na. Marami kasi ako inaasikaso sa mga gamit ni Lola na nais niyang nasa ibabaw ng lamesa. Ilang linggo na rin simula na makauwi kami. Medyo maayos na ang pakiramdam ni Lola at kailangan na lang naming magpahinga. Kailangan niya rin mag-maintain muli ng gamot na nireseta sa kanya ng doktor. Ayos lang naman, kahit maraming gastos. Ang importante ngayon, maayos na si Lola. Someone called earlier pero hindi naman siya nagsasalita. Nangunot ang noo ko kay Calix matapos itong ibigay sa akin ang cellphone ko. Ilang araw na rin kasing hindi nag-charge ang cellphone ko kung kaya't naisipan niya na buksan na iyon. Kailangan ko rin palang magpalit ng SIM card upang kung sakali mang tumawag sa akin si Asher, hindi na ako nito makakontakt. Hindi ba nakasave ang number niya? Umiling si Calix. Unknown number eh. Sinagot ko na kasi baka si Trixie o kaya naman si Tita Raquel. Tumango rin ako sa sinabi ni Calix. Naupo ako sa mahabang sofa bago kunin ang papel at ballpen na nasa mesa. Binuksan kong muli ang cellphone upang kunin ang ilang importanteng contact number. Matapos na ituluyan ko ng inilasang SIM card sa aking cellphone para magpalit na ng bagong numero. Gusto mo ba ng kape? Umiling lang si Calix sa tanong ko. Nakatayo lang siya sa gilid habang nagmamasid sa akin. Snacks o kahit ano? Tubig na lang. Tumango ako bago tumayo. Wala pa sila mama at papa dahil nasa farm pa sila. May naasikaso lang silang delivery ngayon kung kaya't ginabi sila ngayon. Ikinuha ko na maiinom si Calix. Samantalang ilang trabahador tumungo na sa kanilang silid. Si Lola may namamahinga na sa kanyang kwarto. Medyo humina na ngayon ang katawan ni Lola. Idagdag mo pa na biglang inubo ito kaninang umaga kahit wala namang dahilan upang ubuhin siya. Nilapag ko sa harapan ni Calix ang pitchel na may malamig na tubig. Nagabot ako ng baso sa kanya kung saan siya mismo nagsalin. Nakaupo na to sa peso ko kanina kung kaya magkatabi na kami ngayon. Di naman na masyadong abala si Calix ngayon dahil next month pa ang kanyang board exam. Samantalang ako'y sa sunod na taon muli ako susubok. Are you okay, Wen? Nangunot ang noo ko sa tanong nito. Matagal bago ko makasagot ngunit nakabawi naman na. Ayos lang naman ako, medyo pagod nga lang. No, I mean your heart. Yourself, are you really okay now? Naisara ko ang bibig dahil sa tanong ni Calix. Kalauna nag-iwas ako ng tingin bago napilitang umiti. Ano bang klaseng tanong yan? Cal, yung puso ko humihilom na. Ang sarili ko unti-unti na nagiging maayos. Hindi mo na kailangan pang i-open up yon? Bumuntong hininga siya. I did not see the old Winnie before. Parang ibang tao ka na kasi. Iniisip ko baka apektado ka pa rin sa paghihiwalay ninyo at sinasarili mo lang ang nararamdaman mo. Nilingon ko si Calix bago tong nitian. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ko na may babalik pang dating ako. Masyado nang maraming nangyari. May mga karanasan din ako na nagpabago mismo sa sarili ko. At hindi lang basta kasiyahan na nagpapabuhay sa isang tao. Dapat may pera ka. Dapat may pinagmamalaki ka para tanggapin ka nila, para mahalin ka nila. Yun ang tumatak sa isip ko. Hindi na sumagot pa si Calix. Noon, hindi ko iniisip yon dahil kontento na ako kung anong meron ako. Pero ngayon, magsisikap ako. Hindi para magustuhan nila, kundi para maipagmalaki ako ng mga taong nagmamahal sa akin. Nangiti si Calix sa haba ng litanya ko. Hinawakan itong aking ulo bago guluhin ang aking buhok. I am proud of you now. Matatag ka talaga. Kahit kailan hindi mo ako binigo sa desisyon mo, lahat may punto. Walang pansarili lang. Dahil pangkalahatan na nagiging pasya mo. Sana lang maging masaya ka. I am still supporting you as your best friend. Tipid nang umiti rin ako. Salamat. Alam kong maiintindihan mo ako. Sana lang pati si Asher, ganun din ang nasa isip niya. Napabuntong hininga ko. I've been missing him. Yung kakulitan niya, mga tawa at ngiti niya na nagbibigay lakas sa akin araw-araw. Ang mga salita niya na minsan walang koneksyon sa topic namin, yun halos ang hinahanap ko. Subalit lahat ng yon kailangan ko na lang itatak sa isipan ko. Iwan na sa memorya at pananatili na lamang doon. Dahil sa ngayon, hindi na talaga kami pwede. Ngayon ko lang napagtanto sa pag-ibig, hindi porket mahal niyong isa't isa po pwede na. Hindi pala. Nararapat ding tanggapin nila kayong lahat upang maging buo ang relasyon ninyo.
Wala na tayong magagawa doon kung ano man ang iniisip ni Asher. Ang importante nagiging maayos na kayo. Kesa naman sa nasasaktan kayo sa relasyong pinaglalaban ninyo. Tumango ako. Di na ako nagbigay imik dahil ayoko na mag-isip pa. Tama nga naman si Calix. Bakit pa ba kailangan kung isipin si Asher kung sa dulo din naman aayawan ko siya? Ayoko nang mamroblema pang pamilya ko. Masyadong tuso ang mommy ni Asher. Gumagawa ng hakbang na hindi patas sa isang tao. At kung mananatili pa ako sa relasyon namin, masisira lang ng gusto lahat ng iniingatan ko. Ilang minuto pa nagstay si Calix sa bahay. Hinintay nitong makauwi sila mama bago siya magpaalam. Sa akin, aalis na. Di na rin naman niya muling binuksan ang pinag-usapan namin kanina na siyang ipinagpapasalamat ko. Wala din naman na natatanong si mama kung bakit nakipaghiwalay ako kay Asher kung namang naging desisyon ko. Sinuportahan lang ni mama. Subalit wala pa ako nabanggit kay Lola dahil alam ko naman na hindi niya dais madami ang relasyon namin sa nangyaring gulo sa pagitan ni Angelina at mama. Sa ngayon, hahayaan ko na muna ang ganitong sitwasyon. Hihintayin kong maging maayos si Lola bago sabihin sa kanya ang tungkol sa amin ni Asher.